Hello dear listeners! Si Narrator CJ po ito. Muling nagbabalik para sa panibagong kwentong handog sa inyo ng Dear Celine. Tami, halika dito anak. Tawag ng Donya sa kanyang kaisa-isang anak. Si Tami ay spoiled at laki sa luho. Lahat ng bagay ay simple niyang nakukuha at simpleng naibibigay sa kanya. At iyon ang ayaw niya. Ang simpleng makuha ang mga gusto niya nang walang kahirap-hirap. Ano na naman ba yon, ma? Sagot niya rito. Nag-check man ako ng bank account mo at halos walang bawas ang mga yon. Ang 200,000 mong shopping budget ay hindi mo nagalaw. May bawas nga, 5,000 lang. Tami, bakit wala kang binibili? Kulang ba ang 200,000? Bakit hindi ka ba masaya? Tell me, and dadagdagan ko ang pera mo, ora mismo. Sambit ng Donya at bagot na kinalikot ni Tami ang kanyang tenga. Ma, wag mo nang dagdagan. Wala na nga akong magastusan. Dadagdagan mo pa? Pero anak, hindi mo na ginagamit ang pera mo. Gusto mo bang magkaroon ng negosyo? Tell me, at papatayuan kita ng negosyo. Nababahalang wika ng Donya dahil tila nawalan ng gana ang anak sa lahat. Ma, pwede bang kumalma ka lang? Nabungol na ako sa bunganga mo. Reklamo niya at kumunot ang noo ng Donya. Anak, wag mo akong binibisaya. Hindi ako ang papa mo at hindi kita lubos na naiintindihan. Agoy naman maoy. Tagal mo ng asawa si papa, hindi ka pa rin marunong magbisaya. Pastilan ma, dapat marunong ka magbisaya para maintindihan mo si papa kapag nag-aaway kayo. Sabat niya rito. Basta, labas ka na doon. Balik tayo sa'yo. Talaga bang wala kang gusto, Tami? Marami naman tayong pera. Anong silbi nito kung hindi mo gagamitin? Ma, okay lang ako. Tsaka ma, ang sabi ni Papa sa akin na mas masarap kumita at gumastos kapag sariling sikap mo. Kwento niya sa akin noon, naglalako lang siya ng gulay noon para mabuhay. Naging maayos na ang kita niya at eto na siya. May hasyenda, may mansyon, may asawang maganda at anak na ubod ng ganda. Ma, para kasing hindi ko maramdaman ng tunay na buhay kung lahat na lang ibinibigay niyo sa akin ng walang kahirap-hirap. Gusto ko kasing maging kagaya ni Papa, Ma. Para maramdaman ko yung saya na sinasabi niya. Gusto kong magsikap, tsaka ma, huwag mo na muna akong tawagin, ha? Busy ako eh. Ginamit ko ang 5,000 para puhunan. Sagot niya at kumunot ang noo ng Donya. Puhunan? Para saan? Para sa maliit kong negosyo, ma. Sige na, aalis na ako at babalik sa kusina. Anya rito at masiglang bumalik sa kanyang ginagawa. Nang marating ni Tami ang kusina, ay ganado siyang kumanta-kanta at sabay hiniwa-hiwa ang kanyang mga pinamalengking gulay. Nang matapos hiwain ang mga ito, ay isa-isa niya itong nilagay sa supot at naglibot-libot sa kanilang mansyon. Gulay! Gulay kayo dyan! Sari-saring mga gulay! Manang, halika dito! Tawag ni Tami sa kanilang kasambahay na parang wala itong kawala at obligado itong kumuha ng mga paninda niya. Ma'am Tami, anong mayroon at marami kang gulay na dala? Takang tanong nito at ngumisi ang dalaga. Nagtitinda ako ng gulay. Ito isang supot para sa'yo. Bilhin mo na ang gulay ko at wala pa akong kita. Marami ang gulay ko kaya mabubusog ang pamilya mo niyan. Anya rito at napatingin ang kasambahay sa mga gulay. Presko ang mga ito at kumpleto sa rikado. Ay ma'am, gusto ko sanang kumuha pero wala pang sweldo. Wala pa akong sahod. Hindi problema yan. Pwedeng utang muna ang mga yan. Lathala niya at napangisi ang manang. Pwedeng utang? Ay mas mabuti kung ganon. May pangulam ng mga anak ko sa bahay mamaya. Mga kasamahan. Feli! Marning! Lahat kayo, dali! Dali! May pautang si Ma'am Tami! Sigaw nito at agad na lumapit ang mga kasambahay na nasa 10 at 2 driver, maging ang hardinero. Talaga? May pautang ka, Ma'am Tami? Tanong ng driver. Oo, lahat yan ay paninda ko. Kung wala kayong pera,
di utang muna at sa sweldo niyo na ang bayad. Sagot ni Tammy at masaya ang kanyang ama na nakamasid sa kanya. Ganon? O sige ho, uutang kami, Ma'am Tammy. Wika ng driver. Oo, kami rin. Oh, iisa na lang ang natira. Mang Edu, ubusin mo na to. Huwag mo na akong tirhan ng isa. Sa'yo na yan, ha? Pagpupumilit ng dalaga at ibinigay ang gulay sa hardinero. Nako, ang dami na naming ulam. Pero, ma'am, huwag mo sanang masamain Matanong ko lang, bakit ka nagtitinda ng gulay? Malaki naman ang laman ng card mo. Tanong ng hardinero sa kanya at nginitian niya ito. Kasi gusto kong kumita ng pera galing sa sariling sikap, kagaya niyo. Sabi kasi ng papa ko, mas masarap magkaroon ng pera sa sariling pinaghirapan. Kaya ito, nagtitinda ako ng mga gulay kung saan nagsimula rin ang yaman ni papa. Humanga ang mga trabahante kay Tammy, maging ang kanyang ama na ngayon ay naririnig ang mga kataga ng anak. Masaya siya para sa anak niyang naiintindihan ang hirap para kumita. That's my daughter. Proud na sambit ng Don sa kanyang isipan habang higop-higop ang kanyang kape. Ang bait mo naman, Ma'am Tammy. Wika ng isang kasambahay at tumingin sa gulay. Ang presko ng mga gulay mo at utang pa. Ma'am Tammy, magkano palang isang supot nito? Magkano bang utang namin? Yan? Mura lang. 200 lang isang supot. Sagot ni Tammy. Halos malaglag ang mga panga ng mga trabahante sa presyo ng dalaga. At maging ang Don ay naibuga ang kanyang kape sa gulat. Maging siya yata uuubuhin sa malaking presyo ng gulay ng kanyang anak. 200? 200? Di, 400 ang sa akin. Mangiyak-ngiyak na wika ng hardinero at ang saya niya kanina ay napalitan na ng pighati sa mahal ng gulay at 2 supot pa naman talaga ang sa kanya. Ma'am, parang ang mahal naman ata ng gulay mo. Reklamo ng isang kasambahay. Oo nga naman anak, mukhang ang mahal nga ng gulay mo. Singit ni Don upang tulungan ang kanyang mga tauhan. Paano mo naman nasabi na ang mahal ng gulay ko, Papa? Kunot noong tanong niya sa ama. Kasi anak, ang gulay ay mura lang. Nasa 25 lang o 30 pesos ang isang supot niyan. Ha? Anong klaseng gulay ang mga yun, Papa? Ang mura naman. Wala kasi ako nakitang tig 25 pesos sa mall. Ang mahal kaya ng mga gulay doon. Kaya sakto lang yung presyo ko sa mahal ng gulay na pinamili ko. Tsaka utang naman yan eh. Sige na, mga manang. Tsaka may gagawin pa ako at pagsiserbisyuhan ko pa kayo bukas. Sambit ng dalaga at ngiting tumalikod sa lahat. Habang ang Don naman ay magkahalong konsumisyon at tawa ang kanyang nararamdaman para sa kanyang anak. Talagang mabilis kang yayaman yan, anak. Masyado kang negosyante. Natatawang wika ng Don sa kanyang isipan at binalingan ng atensyon ang kanyang mga tauhan. Pagpasensyahan nyo na si Tammy. Dapat kasi inalam nyo muna ang presyo bago nyo inutang. Di bale, dagdagan ko na lang ang mga pambayad nyo sa mga yan. Wika ng Don at natatawa pa rin sa anak. Kinabukasan ay may bitbit na naman kung ano si Tammy at masigla na naman itong naghahanap ng isang kasambahay. Manang Feli, patingin ang kuko mo? Anya rito at basta na lang kinuha ang kamay ng kasambahay. Bakit po, ma'am? Ano pong mayroon sa kuko ko? Ang dumi po at mahaba na. Tsakong marami ring kalyo ang paa mo. Alam mo bang may special promo ako ngayon? Sa araw na to, lilinisan ko ang mga kuko nyo. At huwag kayong mabahala dahil pwede naman tong utangin. Wika niya at nag-aalinlangan ang mga kasambahay. Ma'am, baka mahal po ang pautang nyo. Anong mahal? Hindi to mahal. 80 pesos lang ang kamay, kasali ng pampakulay at 40 pesos naman ang sa paa. Ano, gusto mo bang gumanda ang mga kuko mo o hindi? Engganyo niya rito. Ay, maganda nga iyan, ma'am. Sige, gusto ko yan. Pagandahin mo po ang mga kamay at paa ko. Tura nito at inumpisahan na ni Tammy ang kanyang trabaho. At ngayon ay kasalukuyang namimilipit sa sakit ang kasambahay. Aray, ma'am! Aray!
Ang sakit! Reklamo ng kasambahay dahil kinakalikot talaga ng dalaga ang kailaliman ng kanyang kuko. Pwede bang wag kang malikot? Ayan tuloy, nasugatan ka na. Paninisi niya sa kasambahay kahit hindi na ito gumagalaw dahil sa sakit na nararamdaman. Ma'am, hindi naman ako gumagalaw. Masakit ang paggawa mo. Reklamo nito sa naluluhang tinig. Anong mali? Tama naman kaya itong ginagawa ko. Nanood kaya ako ng tutorial nito sa cellphone ko. Ang iba nga mas malala pa rito. Makapal na kasi ang kalyo mo kaya ganito. Huwag ka nang magreklamo, manang. Mura na nga ito at utang pa. Katwiran niya at pigiluhang tiniis ng kasambahay ang kabalbalan ng kanyang amo. Ayan, tapos na. Di ba maganda? Puri niya sa kanyang gawa. Opo, maganda nga po, ma'am. Labag sa loob na tura ng kasambahay at pinipigilan ang kanyang luha. O sige, next naman. O ha, bali 120 ang utang mo sa akin ha. Promo to, sa susunod na magpapalinis ka sa akin, magmamahal na ang presyo ko. Opo ma'am, hindi na uulit. Bulong na sa hangin ng kasambahay. Ano? May sinasabi ka ba, manang? Ha? Wala. Anong sabi ko? Ang sabi ko, ang galing mo. Pagsisinungaling nito na kinalapad ng ngiti ni Tammy. Diba? O ngayon may tiwala ka na sa akin. Ikaw kasi, panay reklamo ka eh. Tura niya at proud na proud sa kanyang sarili. Matapos mag-manicure ni Tammy, ay isang kasambahay naman ang kanyang ginambala. Manang Flor, gusto mo bang… Ay, ayoko ma'am! Agad na tanggi nito dahil nabalitaan nito ang kabalbalan ng amo kay Feli. Bagong manicure lang po ang kuko ko eh, kaya sa susunod na lang po ano. Anong kuko? Hindi naman manicure pedicure ang iaalok ko sa'yo kundi rebond. Sagot ni Tammy at nainganyo na naman ang kasambahay. Rebond? Talaga? Marunong ka mag-rebond? Oo, aalokin ba kita kung hindi? Kulot kasi ang buhok mo, kaya ikaw ang aalokin ko ng rebond. Huwag ka mag-alala at magaling ako sa rebond. Gusto mo bang may tuwid o makintab na buhok? Aba, opo. Sige po. Excited na sagot ng kasambahay at isinagawa na naman ni Tammy ang kanyang kahayupan. Parang amoy sunog? Reklamo ng kasambahay at peking ngumiti si Tammy. Sunog? Baka naman nasusunog ang niluluto ni Manang Feli. Sagot niya at palihim na itinago ang putol at sunog na buhok ng kasambahay sa kanyang bulsa. Parang amoy sunog talaga, ma'am eh. Wala, sa kusina yun. Hayaan mo na. Sagot ni Tammy at muling nagplansya ng buhok nito at napangiwi na naman siya nang maputol na naman ang buhok ng kasambahay. Ma'am, parang buhok ko yung nasusunog. Hindi mapakaling wika ng kasambahay at ngiting asong sumagot si Tammy. Ha? Hindi wala. Tsaka patapos na ako kaya wag ka nang malikot. Kumbinsi ni Tammy at maging siya ay hindi mapakali. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagre-rebond ni Tammy. Makintab ang buhok at tuwid na tuwid. Ang galing mo naman, Ma'am Tammy. Gumandang buhok ko Pero teka, bakit parang may putol? Wala yan, manang. Ganyan talaga pagkulot ang buhok, hindi pantay. Gusto mo gupitin natin para pantay at mas maganda? Inganyo niya at pumayag naman ang manang kaya ginupit niya ito. Aba, ang ganda na nga, Ma'am Tammy. Ang galing mo! Papuri ng kasambahay habang si Tammy naman ay nakahinga ng maluwag dahil nakalusot siya sa isang kahayupang ginawa niya. Sa mga sumunod na araw ay ganadong nagbibilang ng pera si Tammy dahil sweldo na ng kanyang mga kasambahay at nagsibayad na ang mga ito sa kanya. 3,900, 4,000, 4,000. Ang galing! Ganito palang pakiramdam kapag kumikita ka galing sa pinagsikapan mo. Ang gaan sa pakiramdam at nakaka-proud sa sarili. Kay tagal kong ninais na maramdaman ang ganitong saya. Teka, anong gagawin ko sa perang to? Anya at nag-iisip ng kanyang paggagastusan.
Tama, yun nga, gagastusin ko ang mga to sa alak. Ganado niyang sambit at tinawagan ang kanyang pinsan. Hello? Tammy? Bakit ka napatawag? Bungad ng kanyang pinsan sa kabilang linya. Hello, Day. Maayong balita, may pambili na tayo ng alak. Dating kawi ba sa Jordan Club? Anyaya niya at agad siyang pinaunlakan ng pinsan. Nagabihan, sakay ng isang kotse ay sabay nagtungo ang magpinsan sa nasabing bar. Masaya sila at excited na lumagok ng alak. Pagkarating sa club ay agad silang nagpark at mabilis na pumasok sa loob ng patay-sinding ilaw at maingay na lugar. Ang dalawa ay umupo sa harap ng bartender at doon ay nag-enjoy sa alak. Matapos malango ay kapwa sila sumayaw sa dance floor. Walang pakialam ang dalawang magpinsan sa kalagitnaan ng kanilang kalasingan. Basta sumasayaw lang sila at masaya ay sapat na. Sa gitna ng saya ay may sumampal sa puwet ni Tammy, kaya't binalingan niya ng masamang tingin ang isang lalaki sa kanyang likuran. What? Bakit kanya ka tumingin sa akin? Tanong ng lalaking lasing at may hawak pa itong isang bote ng alak habang sumasayaw mag-isa. Hindi naman sumagot ang dalaga at muling sumayaw dahil hindi naman siya sigurado kung ito ang pumalo ng puwet niya. Ngunit may isang kamay na naman ang sumampal sa kanyang puwet at galit na niyang tiningnan sa mga mata ang lalaki, sabay tinulak ito ng malakas at maging ang pinsan niya ay nagulat sa kanyang ginawa. What is your problem, woman? Galit na sambit ng lalaki at nawala ang saya nito. Tammy, ano ba yan? Tama na. Awat ni Kara sa pinsan. Hindi kanina pa nang babastos ang hinayupak na to Sagot niya habang hindi inaalis ang tingin sa binata. Ikaw, anong problema mo ha? At kanina ka pa nagkakagusto sa puwet ko. Kanina ka pa sampal ng sampal sa puwet ko Lokong to, nakakapikon ka na. Talak niya at umiling ang binata. Miss, wala akong pakialam sa puwet mo. Hindi ako nakikialam sa puwet mong malaki. Oh, kita mo na? Sabi mo malaki ang puwet ko. Ibig sabihin kanina ka pa nakatingin sa akin. Miss, hindi kita tinitingnan. Sino ka ba para tingnan ko? Hindi ko naman kagandahan. Sagot ng lalaki, tsaka ito lumayo sa dalawa. Bastos! Hindi ka gentleman! Pahabol na sigaw ni Tammy sa binata at gigil na gigil siya rito. Tammy, tama na yan. Mag-enjoy na lang tayo. Sambit ni Kira at nagpatuloy sila sa kanilang pagsasaya. Nang makontento ang dalawang dalaga, ay masaya at nagtatawanan nilang nilisan ang club. Habang nasa pintuan pa lang sila ng naturang club, ay may sumampal na naman sa puwet ng dalaga, kaya't galit na naman siyang lumingon sa kanyang likuran. Ikaw na naman! Bulalas niya at muli na naman niyang nakita ang lalaking nagpapainit ng kanyang dugo. Ano bang problema mo ha? Kanina ka pa! Hindi akong sumampal sa puwet mo, miss. Yung taong nauna sa akin, yun ang sumampal sa puwet mo. Katwiran ng binata. Talaga? Ikaw na kolera ka? Anong tingin mo sa akin, ha? Laseng? Tugon ng dalaga at pasuray-suray na humakbang palapit sa binata. Anong salita yan? Tsaka, hindi ka naman halatang laseng. Ang tuwid mo ang maglakad Piloso pong sagot ng binata. Ikaw, bastos ka talaga no? Bakit hindi mo nalang sabihin na nagagandahan ka sa puwet ko ha? Bastos ka? Aniya at walang pagdadalawang isip na sinampal ang binata. What the heck is happening to you? Bulalas ng binata na masakit na sampal ng isang lasing. Medyo nakainom din siya at aaminin niyang may tama na rin siya. Pero sa manhid ng katawan niya, gawa nga ng alak, ay naramdaman pa rin niya ang masakit na puwersa ng sampal nito. Bagay lang yan sa'yo dahil bastos ka. Miss, hindi ka maganda, okay? Hindi ka rin ganun ka-sexy para pag-interesan ko. Hindi ka ang type ko. Hindi ang mga babaeng may malalaking puwet ang tipo ko, kundi ang mga babaeng may malalaking dibdib. At halatang hindi ikaw yun dahil wala kang ganun. Prangkang wika ng binata at tinubuan ng sungay si Tammy. Aba, talagang bastos yung bunganga mo. Eto dapat sa'yo. Sambit niya
sabay bilis na piningot ang tenga ng binata. Ah! Aray! Aray ko! Aw! Aw! Hey! Masakit na reklamo ng binata at nawala ang kanyang kalasingan. Ngayon nagiging aso ka. Ang yabang mo kanina. Pero teka lang. Huwag kang magalaw. Nahihilo ako. Reklamo ng dalaga, sabay naduduwal na ito na ikinatiranta ng binata. Hey! No! Kadiri! Nasusok ang sambit ng binata matapos siyang sukahan ng dalaga. Dahil sa may tama na rin ng binata at sa baho ng suka ni Tammy, ay tuluyan na ring nasuka ang binata. Nang maging mabuti ang pakiramdam ni Tammy, ay humiga ito sa simento sa labis na kalasingan. Habang ang binata naman ay diring-diri na hinubad ang kanyang jacket. Pahamak ang babae ka, kadiri. Sambit ng binata at tinahak ang kanyang kotse nang may isang dalaga ang nagsalita. Pogi, pwede bang ihatid mo na kami pa uwi? Pakiusap ng isang dalaga na ngayon ay nakasandal sa gulong ng kotse at halos pumikit na ang mga mata. And why would I do that? Pagkatapos akong sukahan ng kasama mo? Sagot niya rito. Please? Pakiusap ni Kira na nalulustay ang katawan. Pinag-isipan ng binata kung tutulungan ba niya ang dalawang dalaga o hindi. Ngunit hindi maatim ng kanyang konsensya na iwanan na lang ang mga ito sa ganung ayos. Kung kaya't nagpasya siya na isakay si Kira sa kanyang kotse. Thank you, gwapo. Usal ni Kira at bumalik ang binata sa dalagang si Tammy na parang walang buhay na nakahiga sa simento at tulog na tulog. God, mga dalaga talaga. Lalasing-lasing, tapos hindi naman pala kaya. Mabuti at may puso pa ako kahit papano. Anya sa kanyang isipan at binuhat ang dalaga. Pinuhat niya ang walang malay na si Tammy ay dahan-dahang nagmulat ang mga mata nito at titig na titig sa kanyang mukha na tila ay sinapian ito ng isang banal na espiritu. God, ang pangit na mga titig niya sa akin. Maktol ng binata, kahit nasa loob ng kanyang puso ay nagagandahan siya sa dalaga, pero napipikon siya sa pagbibintang nito sa kanya. At sa isang iglap nga, ay dumapo ang malambot nitong palad sa kanyang mukha, kaya't labag sa loob na ibinalik niya ang kanyang tingin rito. Wanna say something? Nasusuka ka ba ulit? Inis niyang wika rito kahit patuloy lang nitong hinaplos ang kanyang pisngi. You are such a handsome man. Gusto kong magkaroon ng asawa katulad mo. Halos bulong na wika ng dalaga at walang dahilan na sinampal ang binata at walang galang na tumawa. You! Gigil na sambit ng binata at hinabaan na lang ang kanyang pasensya ngunit napipikon talaga siya kaya't walang ingat niyang binagsak ang dalaga sa upuan ng kanyang kotse. Be gentle to me, handsome. Dahil hindi mo ko matitikman. Lasing na biro ni Tammy. Sabay hilik. She's really crazy. God, I swear, ayoko na siyang makita. Abot langit na konsumisyon ng binata at pumasok na rin sa kanyang kotse. Miss, address please. Tanong niya kay Kira. White House, 101. Tanging sagot ni Kira at agad na minaneho ng binata ang kanyang kotse. Hindi nagtagal ay narating na nila ang White House. Ang laki ng bahay at halatang galing sa mayamang pamilya ang dalawang dalaga. Ngunit parehong pasaway ang mga ito. We are here. Wake up. Hey, wake up. Pukaw diwa niya kay Kira. Ngunit tulog na tulog ito kahit alug-alugin niya. Kaya't si Tammy naman ang ginising niya. Hey, brat, we're here. Wake up. Wake up. Anya rito. Ngunit nakangangalang ang dalaga at humihilik kaya napatawa siya rito. She's a cutie. Kung hindi lang siya sana lasinggera. Wait! Hey! Hey! Bulalas niya nang bigla na lang hilahin ng dalaga ang dalawang braso at niyakap ito na parang unan at halos masubsob na ang kanyang labi sa labi nito. Sa lapit ng kanilang distansya ay hindi sadyang napatitig ang binata sa malambot na labi ng dalaga at naaakit siyang tingnan ito. Lalaki siya
at maganda ang dalaga at kusang gumalaw ang kanyang isang kamay upang hawiin ang makintab nitong buhok tsaka sinabit sa tenga nito at dahan-dahang inilapit ang kanyang labi sa labi nito. Subalit, umagos ang laway ni Tammy dahilan upang mapatigil ang binata. Oh man, I almost fell for his beauty. Maybe I should thank her laway. At hindi ko nagawa yung hindi ko dapat gawin. Anya sa kanyang sarili at mabigat na napabuntong hininga. Isa-isa niyang binuhat ang dalawang dalaga palabas sa kanyang kotse at maingat na isinandal ang mga ito sa gate. Nang masiguradong ligtas ang dalawang dalaga, ay pinindot na niya ang doorbell tsaka bumalik sa kanyang kotse. Upang masigurado na tama ang bahay na kanyang dinalhan sa mga ito, ay ikinubli muna niya ang kanyang kotse sa dilim. Hindi nagtagal ay may isang kasambahayang lumabas at agad nitong nakita ang dalawang dalaga. Donya, mga kasamahan, nandito na ang Ma'am Tammy at ang Ma'am Kira. Tulungan niyo ako, dali! Sigaw ng kasambahay at pinagtulungan ng lahat na buhati ng dalawang dalagang tulog na tulog. Nang makitang tama ang kanyang pinagdalhan sa dalawa, ay umalis na ang binata. Kinaumagahan ay napabalikwas ng bangon si Tammy at inikot-ikot ang kanyang buong mata sa paligid at nakahinga ng maluwag matapos mapagtanto na siya ay nasa loob ng kanyang kwarto. Ay, akala ko hindi ako nakauwi. Mabuti at nasa kwarto ko lang pala ako. Teka, paano ko nakauwi? Siguro dahil kay Manong Edo. Kaya ako nakauwi. Pinatawagan ko pala siya kagabi kay Kira upang sunduin kami. Makabangon na nga para makapagpasalamat. Anya sa kanyang sarili at agad na bumaba ng kwarto at hinanap ang driver. Manong Ed, maraming salamat po sa pagsundo sa amin kagabi ni Kira. Anya rito at saktong nandoon na rin si Kira kausap ang driver. Ma'am Tammy, hindi po akong dahilan kung bakit kayo nakauwi kagabi. Paalis pa sana ako kagabi nang nagsisisigaw si Feli na dumating na kayo. Pagdating namin sa labas nakahilata lang kayo dyan sa harap ng gate. Kung may dapat kayong pasalamatan ay ang lalaking naghatid sa inyo kagabi. Tura nito at nagkatitigan ang magpinsan. Kira? May naaalala ka ba kung sino yung lalaking yun? Tanong niya sa pinsan at umiling ito. Wala rin Tammy Sagot nito at nanatiling misteryo kung sino ang lalaking nagmabuting loob na naghatid sa kanila ni Kira. At hindi rin naman pinalampas ng Don at Donya ang kapabayaan ng magpinsan at natikman ng dalawa ang sermon ng mga ito. Lumipas ang mga araw. Isang umaga ay nakaramdam ng pananakit ng tagiliran si Tammy at panay ang kanyang pag-ihi at pabalik-balik na siya sa CR at napansin ito ng kanyang ina. Tammy, kanina ka pa pabalik-balik sa CR Ano ba nangyayari sa'yo? May diarrhea ka ba? At bakit mo laging hawak yung tagiliran mo? Ano bang masakit sa'yo? Tanong ng Donya. Ma, masakit talagang tagiliran ko. Tsaka pabalik-balik ako sa CR, panay ihi. Matagal pa ba ang doktor mo, ma? Magpapatingin kasi sana ako sa kanya. Nako, bukas pa ang doktor ko, anak. Ang nararamdaman mo ay kailangan agad ng mabilisang lunas. Kaya sige na, kumilos ka na at magpa-check up. Apurang utos ng kanyang ina, kaya't mabilis siyang hinatid ng kanilang driver sa hospital. Pagdating ng ospital, ay umabot hanggang 7 ang mga pasyenteng nakapila, kaya't matyaga siyang pumila habang hawak-hawak ang kanyang tagiliran. Hindi nagtagal ay siya na ang kasunod. Mabuti naman at ako na, naiihi na naman ako. Anya sa kanyang isipan habang humahakbang palapit sa doktor. Abala ang doktor at kasalukuyang nakayuko ito at may inililista. Maupo ka. Anito sa kanya, kaya't naupo siya sa bakanting silya. Anong nararamdaman mo? Unang tanong ng doktor, sabay pag-angat ng mukha nito at kapwa nanlaki ang kanilang mga bibig matapos makilala ang isa't isa. Ikaw? Sabay nilang bulalas at hindi makapaniwala na muli silang nagkita. Ikaw? Ikaw ang doktor dito? Seryoso ka? Doktor ka?
Ang ugali mong yan? Isa ka palang doktor? Aray ko, masakit talaga. Sambit ni Tammy at gusto niyang talakan ng binata, ngunit masakit talaga ang kanyang tagiliran. Ako nga ang doktor dito. I'm Dr. Loran Valderrama. So, Miss Lasinggera, I think you need my help. Anong Miss Lasinggera? May pangalan ako, no? Tammy. Tammy ang pangalan ko. Tsaka wag mo nga akong matawag-tawag na Lasinggera. Ano ba kala mo sa sarili mo? Santo? Wag nga ako. Aray. Aray, masakit talaga. Anya at namimilipit sa sakit. Okay, Miss Tammy. Let me ask you some questions. Questions? Anong questions? May question pa? Mamamatay na nga yung tao, may questions pa? Hindi ba pwedeng gamot na lang agad ang ireseta nyo? Hindi naman pang Q&A itong sakit ko eh. Talak niya at tiimbagang na nagpipigil si Loran na huwag mapikon sa pasaway na dalaga. Miss, I need to ask some questions sa'yo because I need to know kung saan banda dyan sa tagiliran mo ang masakit, anong nararamdaman mo at iba pa. Pasyente kita eh. That's why I need to know, okay? Paliwanag ni Loran at maldita siyang inirapan ng dalaga. Oo na, bilisan mo na lang aray, masakit na talaga. Okay, saan bandang masakit? Dito. Sagot niya at itinuro ang kanyang tagiliran. Masakit dito, hanggang sa balakang. At ano pa ang nararamdaman mo? Masakit lang siya at ihi ako ng ihi. Pabalik-balik nga ako sa CR eh. Pero pa konti-konti lang minsan yung ihi ko. Tsaka masakit sa bilat. Ano? Anong bilat? Kunot noong tanong ni Loran. Bilat? Yung ano? Ano nga yung bilat? I need to understand what's bilat. Bakit pati yun? Kailangan mong malaman. Because I'm your doctor. Masakit sa pempem. Yan na, sinabi ko na. Masaya ka na? Masakit sa vijingle ko. Naintindihan mo na ba? Mataray niyang wika at hindi alam ni Loran kung matatawa ba siya o mapipiko ng tuluyan sa dalaga. Okay, I understand. Gaano ba kasakit? Aray masyado, Dok. Aray na hanggang kamatayan. Ganyang sakit. Sige, may boyfriend ka ba? Sunod na tanong nito at kay bilis na nagsalubong ang mga kilay ni Tammy. Ha? Bakit? Liligawan mo ko? Balik tanong niya at naningkit ang mga mata ni Loran at kaunti na lang ay sasabog na siya sa inis. Just answer my question. Huwag na. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo ko? Kaya nga siguro pa na yung palo mo sa puwet ko nung nakarang gabi, no? Kasi type mo ko? Miss Tammy, I need to know kung may boyfriend ka para malaman ko kung sexually active ka ba. To know kung anong dahilan ng pananakit ng tagiliran mo. You want to have the correct findings? Right? Then, you need to answer me correctly. Hindi mo ako kailangan tanungin pabalik because we're doing your checkup. At hindi tayo nasa kanto lang. Okay? Oo na. Sagot niya at masamang tiningnan sa mga mata ang binata. Anong tingin niya sa akin, pangit? Pero baka kapag nalaman niya na wala akong boyfriend, pagtawanan niya lang ako. Aba, di ako papatalo sa doktor na to, no? Dugtong niya sa kanyang isipan. So, my boyfriend, Miss Tammy? Meron. Bakit? Madami. Hindi lang isa, kundi marami. Pagyayabang niya. Okay. Sexually active? Ano? Pati ba naman yun? I need to know, Miss Tammy. I need to know kung nakakailang pagtatali ka ba sa loob ng isang linggo. Like you said, marami kang boyfriend, right? Maaari kasing nakakuha ka ng infection dahil sa ganung bagay. Anong infection? Malabong mangyari yan at bakit ganyan ang mga tanungan mo? Nagpunta ako dito para sa check-up ko, hindi para kalikutin mo yung buhay ko. Tsaka UTI lang naman tong nararamdaman ko, kaya bakit hindi mo na lang ako bigyan ng gamot? Miss, look, hindi lahat ng pananakit ng tagiliran, UTI lang. Kagaya ng sinabi mo, marami kang lalaki sa buhay mo. Kaya may posibilidad na... Ay, ayoko na. Ang dami mong tanong na doktor ka. Naiinis na ako sa'yo.
Paano ako magkakaroon ng impeksyon mula sa ibang lalaki? V pa ako. Anong V? Virgin? Akala ko ba marami kang boyfriend? Wala akong boyfriend. Masaya ka na? Makaalis na nga lang. Mas lalo lang sumakit ang tagiliran ko sa'yo. Galit niyang sambit, sabay talikod sa doktor. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Uuwi na ako. Bala ka dyan. Aray ko. Masakit niyang sambit at hawak-hawak pa rin ang kanyang tagiliran, habang si Lura naman ay napapahilot na lang sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, habang paalis ng ospital si Tammy, ay dala-dala pa rin niya ang inis at galit para sa binatang doktor, at halos isumpa niya ang pagmumukha nito. Kainis! Huwag ko lang talagang makita yung doktor na yan ulit at titisurin ko talaga yan sa tain ng kalabaw. Nakakainis talaga siya. Di bale, magpapatingin na lang ako sa doktor ni Mama bukas. Saad niya sa kanyang sarili at nagpahatid pa uwi sa kanyang driver pabalik sa mansyon. Sa buong araw na ginawa ay walang ibang ginawa si Tammy kundi ang tiisin ng sakit sa kanyang nararamdaman at pagbalik-balik sa CR at napansin to ng kanyang ama. Anak, Tammy, masakit ba sa'yo? Tanong nito at nagbistulang 5 taong gulang na bata ang dalaga na yumakap sa kanyang ama. Pa, may UTI siguro ko. Masakit dito oh. Saan? Dito papa. Kanina pa ako pabalik-balik sa CR eh. Pumunta na ako sa doktor. Wala naman na itulong at napikon lang ako. Ang daming tanong. Sumbong niya at natawa ang kanyang ama. Ganun talaga pag doktor anak. Maraming tanong at bibigyan ka pa ng reseta na hindi mo maintindihan. Talaga bang masakit ang tagiliran mo? Oo nga papa, ang dami mo ring tanong eh. Maldita niyang wika at napangiti ang Don. Malaki ka na pero kung magmaldita ka para kang 5 taong gulang. Halika at may alam akong gamot para dyan. Anito at kinuhanan ng anak ng isang buko at pinainom kay Tammy. Pa, talaga bang gamot to? Paninigurado niya at tumango ang kanyang ama. Aba yan ang gamot namin ng mga kapatid ko nung wala pa kaming pera pampacheck up sa doktor. Sa kabutihang palad gumagaling naman kami. Sagot nito at dinamihan ni Tammy ang pag-inom. Kinabukasan ay naging mabuti ang pakiramdam ni Tammy. Hindi na ganun kasakit ang kanyang tagiliran at patuloy siyang umiinom ng tubig ng buko. Sa kasalukuyan, katatapos lang ni Tammy na uminom ng buko mula sa likuran ng kanilang pamamahay nang lapitan siya ng ama. Tammy, kamusta ang pakiramdam mo? Mabuti na po. Maayos na papa. Magaling ang gamot mo ah. Tingin ko hindi ko na kailangan ng doktor. Kailangan mo pa ring magpatingin sa doktor anak para makasigurado tayo. Nandun na ang doktor ng mama mo. Kumonsulta ka na sa kanya. Sige po papa. Sagot niya at bumalik na siya sa loob ng mansyon. Saktong pagdating niya sa loob ng mansyon ay katatapos lang tingnan ng doktor ang Donya. Maayos naman Donya. Talagang kailangan palagi ka lang i-check. You're looking beautiful and fresh. Pero as we know, pag nagkakaedad na, we need to monitor your situation hanggang gumaling ka at bumalik ng tuluyan yung lakas mo from that accident. It will take weeks lang, but not month. Tura ni Luran at napangiti ang Donya. Maraming salamat. Ang galing mong doktor, iho. Saad ng Donya at nakita nito si Tammy na nakatingin sa kanila ng doktor. Tammy, come here anak. Ipapakilala kita sa magiging private doctor ko. Ng Donya at lumapit si Tammy rito. Sabay humarap ang doktor sa kanya at kapwa ng laki na naman ang kanilang mga mata. Ikaw? Bulalas nilang dalawa at hindi makapaniwala na muli na namang magkukrus ang kanilang mga landas. At anong ginagawa mo sa pamamahay namin? Siyempre, doktor nga ako ng Donya, di ba? Ikaw, bakit ka nandito? Narinig mo namang tinawag niya akong anak, di ba? Kaya anak niya ako. Maldita niyang turan at nagsukatan sila ng kumikidlat na titigan, habang ang Donya naman ay palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Teka nga, nagkita na kayo?
Nagkakilala na kayo? Sunod-sunod na tanong ng Donya at binaling ni Tammy ang kanyang atensyon sa kanyang ina. Kilalang kilala ko siya, ma. Siya yung hinayupak na doktor na panay tanong sa akin at wala namang naitulong. Akalain mo, ma, ha? Sinabihan niya ako na baka nagkaroon ako ng infection dahil sa mga lalaki. Ang dumi-dumi ng tingin niya sa akin. Bastos siya. Sumbong niya at nais bahiran ng kasamaan ang pangalan ng binata at napatingin ng Donya kay Luran. Totoo ba yon, Dr. Valderrama? I can explain myself, ma'am. Anak mo po yung bumisita sa akin habang namimilipit ng sakit ng kanyang tagiliran. I want to give her the correct findings. That's why I need to ask some questions before proceeding sa final test. I asked her formally kung may boyfriend siya and she answered na marami na raw. At hindi lang isa, kundi marami. To her answer, I need to ask again if she's sexually active. Tapos, nagalit siya. At ending, inamin niyang virgin pa siya at wala talaga siyang boyfriend. So, ang check-up ay naging useless and a waste of time dahil sa mga kabalbalan niya. Mahinahong kwento ng binata at napatingin ng Donya sa anak. Nakakahiya ka, Tammy! Sambit nito at maktol na tumabi ang dalaga sa ina at niyakap ang braso nito. Ma, ayoko sa kanya. Pwede ka naman maghanap ng ibang doktor, di ba? Wag na lang siya. No, he will be my doctor and that's final. Ma, alam mo bang binastos ako ng doktor na yan nung nag-inuman kami nila Kira sa club? Alam mo bang ilang ulit niyang sinampal yung puwet ko hanggang sa paglabas ng club, ma? Ganun ang ginawa niya. Sumbong niya muli at muling napatingin ng Donya sa binata. Aba, hindi tama yun, Dr. Valderrama. Totoo bang ginawa mo yun sa anak ko? I will explain myself ulit, madam. That night, your daughter is deadly drunk. She doesn't even know what she's doing. She danced wildly. And there's this man next to me, slapping her butt. At ako pinagbintangan niya, kahit wala naman akong ginagawa at wala naman siyang ebidensya, kundi puro hinala lang. Then, halos magkasabay kaming lumabas ng club. And that same man slapped her butt again. At pagkakita niya sa akin, pinagbintangan niya lang ulit ako. I tried to explain that it wasn't me, pero ayaw niya makinig. And she even slapped me on the face. Ang totoo nga dapat siya ang humingi ng tawad at magpasalamat sa akin. Ha? Bakit naman ako magpapasalamat sa'yo? Kasi, ako lang naman ang naghatid sa inyo pa uwi during that night. Because you two can no longer drive. Naalala mo pa ba? How dirty you are? Kung paano mo ako sinukahan nung gabing yon? Saad ni Luran at hiyang-hiya si Tammy sa sarili. Anak, magpasalamat ka sa kanya at siya palang dahilan kung bakit kayo nakauwi ng ligtas ni Kira. And ask for forgiveness din sa kanya. Utos ng kanyang ina, ngunit padabog na tumayo si Tammy. No way! Saad niya sa pagmumuka ng binata sabay walk out. Sa mga sumunod na araw, ay hindi naging maganda ang pagtatagpo ni Tammy at Luran. Sa tuwing nagkukrus ang kanilang mga landas, ay palagi na lang silang nagbabangayan. At ngayon, kasalukuyang nakadungaw ang dalaga sa kanyang bintana, habang nakatingala sa bilog na buwan. At isang panauhin ang kumuha ng kanyang atensyon. Si Loran yun ah. Bakit kaya siya gabi-gabi nag-iinom? Parang ang lalim naman ang iniisip niya. May pinagdadaanan ba yan? Siguro tama ang mga narinig ko sa mga kasambahay na iniwan ng doktor na yan ang magiging asawa niya sa araw mismo ng kasal nila. Kawawa naman. Aniya at nahahabag para rito. Saglit pa niya itong pinagmasdan at awang-awa siya rito. At sa isang iglap ay hindi niya namalayan ang kanyang sarili na bumaba na pala siya sa hagdan. Para bang may sariling isip ang kanyang mga paa at ngayon ay nakatayo na siya sa likuran ng binata. Why am I doing this? Naiinis ako sa kanya, kaya bakit ako naaawa? Aniya sa kanyang isipan, akmang tatalikod na sana siya nang bigla itong magsalita. Why are you here? Do you need something?
Kalmado pero ang boses nito ay puno ng lungkot at may malaking epekto ito sa puso ng dalaga. Alam ko magkagalit tayo, pero baka gusto mong kausap ako? Baka gusto mong may mapagsasabihan ng mga nararamdaman mo o pinagdadaanan mo sa buhay? Pwede mo naman akong kausapin. Wika niya at pinihit ang binata ang silya paharap sa dalaga. Really? Anong alam mo tungkol sa buhay ko? Bakit gusto mong malaman? Narinig mo na ba? Galing sa iba na iniwan ako ng magiging bride ko sa altar? At kung sasabihin ko bang nararamdaman ko sa'yo, are you going to mock me? Laugh at me? And measure me? Like how you always do? Hindi. Hindi ko ginagawang laro o biro ang nararamdaman ng ibang tao, no? Gusto ko lang mapagaan ang loob mo. Gusto ko lang makatulong. Tura niya at tumayo ang binata. Humakbang ito palapit sa kanya ng marahan, pero mabigat. Ang mga mata niya ay bihag ng mga mata nito. Kay bigat ng presensya ng binata at ayaw gumalaw ng kanyang mga paa palayo rito. Kasunod nito ay naramdaman ni Tammy ang kamay ni Luran na nakahawak sa kanyang baba at hinaplos-haplos nito ang kanyang balat ng kairahan. I would like to accept your help, beautiful Tammy. But there's only one help for you to do. Marry me and be mine. Mahina nitong sambit, ngunit tila ginagalugad ng boses nito ang buong kalamnan ni Tammy. Hindi makapagsalita si Tammy at para siyang naninigas mula sa kanyang kinatatayuan at kahit pagkurap ng kanyang mga mata ay hindi niya magawa at palapit ng palapit ang labi nito sa kanyang sariling labi kaya't buong lakas na pumikit si Tammy sabay paglagapak ng pisngi ni Luran. Saglit na natigilan ng binata at ang sampal ni Tammy ang nagsilbing panggising sa kanya. Ay, wag ako, Luran. Wag ako. Tsaka hindi mo ako cover girl sa puso mong sugatan, no? Doktor ka. Magaling ka. At ang kirot sa puso mo, ang sugat na hindi mo kayang pagalingin. Kaya wag mo akong gawing band-aid para guminhawa ka lang. Mariing wika ni Tammy sabay walk out. Habang si Luran naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan at tulalang nakasunod ang mga mata kay Tammy. Interesting. Mahinang usal niya at hindi sukat akalain na ang babaeng katulad ni Tammy ay may malalim na pag-unawa tungkol sa pag-ibig. Kinaumagahan ay maagang nagising si Tammy sa sigaw ng kanyang pinsan, kaya't mabigat siyang bumangon mula sa kanyang kama. Ano ba yan, Kira? Ang aga-aga. Tamad niyang sambit at pinagbuksan ito ng pintuan. Day! Good news! Good news, Tammy! May maganda akong balita sa iyo. Finally, naging boyfriend ko rin siya! Sigaw ni Kira at laking tuwa ni Tammy sa balitang yun. Talaga? Naging boyfriend mo na talaga si Montecillo? Hoy, madam na madam ka na talaga. Boyfriend pa lang naman, hindi pa asawa. Halika sa baba at dinala ko siya rito para lubos mong makilala. Alam mo na, kailangan ko rin yung opinion mo. Anito sa kanya at bumaba sila ng hagdan. Pagkababa ng hagdan ay naabutan nilang magkausap ang dalawang binatang sina Harold Montecillo at si Luran. Good morning. Tammy, right? Unang bati ng isang binata at nakipagkamay sa kanya. Malugod itong tinanggap ni Tammy at kasalukuyang magkatabi sila ni Luran sa isang silya. Kaharap ang bagong magkasintahan. Nakipagkwentuhan si Harold sa kanya at nakipagtawanan, habang sina Tammy at Luran naman ay tila init na init sa isa't isa. So, Tammy, gaano ba kayo katagal ni Dr. Luran? Walang ideyang tanong nito at kapwa tumabingi ang labi ni na Tammy at Luran sabay diring-diri na tumingin sa isa't isa. May nasabi ba akong masama? Sunod na tanong ni Harold. Meron.
Masamang masama, sagot ni Tammy. I'm sorry. Paumanhin ni Herald. Ay nako, huwag kang mag-sorry, Herald. Hindi ako galit sa'yo. Nandidiri lang ako sa sinabi mo. Kasi ito? Sa kanya? No way! Hindi ko siya boyfriend. At kailanman, hindi ako magkakagusto sa kanya. Wika ni Tammy at ayaw patalo ni Luran. Aba, mas lalo naman ako. Ayoko magkaroon ng girlfriend na kasing ingay ng sirang radyo. Tura ni Luran at umarko pataas ang kilay ni Tammy. Pastilan, excuse me dong, kahit maingay ako, hindi kita type, binatang makapalang kilay. Anya, kahit hindi naman pangit ang kilay ng binata. Kaya ka single, kasi parang puwet ng manok yung bunganga mo. Che, kapal ng kilay. Manok, kapal ng kilay. Talaga? Ako ba talaga hinahamon mo? Gigil na sambit ng binata at batid ni Tammy na may hindi magandang balak si Luran sa kanya kaya't napatayo ito sabay takbo sa hardin habang nagsisisigaw. Pikon, pikon, kapal ng kilay mo, kapal ng kilay mo. Panglalait niya sa binata. Talaga kapag nahuli kita lagot ka talaga sa akin. Pagbabanta ng binata at muling tumakbo ang dalaga at ipinagtatapon niya rito ang kahit anong maliit na bagay na makita niya. Talaga? Talagang matapang ka. Mahuhuli din kita. Tatakbo man ng manok, naiihaw pa din. Wika ni Luran at hinabol ang dalaga. Huli ka! Wika ni Luran at napasigaw ang dalaga, sabay kapwa sila nagtawanan. Inikot-ikot siya ng binata habang nakayapos ito sa kanyang bewang at puro mga tawanan nila ang pumuno sa hardin at hindi sadyang napatitig sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay tila nakatagpo ng tadhana at ramdam ni Tammy ang paghigpit ng mga braso ni Luran sa kanyang bewang. Tila tumigil ang mundo para sa dalawa at kusang gumalaw ang palad ni Luran upang haplusin ang malambot na pisngi ng dalaga at bawat haplos nito ay ramdam ni Tammy ang init at sinseridad. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha sa isa't isa, handa na para sa parating na mainit na halik. Tammy, nakita mo ba ang... Tawag ng Donya, ngunit napatigil ito nang makita ang postura ng dalawa. Luran, Tammy, anong ginagawa niyo dyan? Nakangiting wika ng Donya at mabilis pa sa 4:00 na kumalas si Tammy mula sa bisig ng binata at hiyang tumingin sa ina. Ma, kanina ka pa dyan? Wala naman kami ginagawa ni Luran at... Hindi mo kailangan magpaliwanag, anak. Kung nagkakagustuhan na kayo, di mas maganda. Hindi naman sa ganun, Donya, kasi... Luran, alam kong mahirap aminin sa umpisa, lalo na kung ang pagsibol ng pagmamahal ang nag-uumpisa pa lang. Nga pala, nakalimutan ko ang hinahanap ko pero may sasabihin ako sa iyo 60 na ang Don sa susunod na araw, kaya may party dito sa bahay. Nais kong paghandaan niyo ang masayang araw na yon. Maliwanag? Okay. You two can continue flirting. Saad ng Donya at kinikilig na iniwan ang dalawa. Nang makalayo ang Donya ay palihim na kinurot ni Tammy ang tagiliran ni Luran. Aray, what's your problem again? Masakit na sambit ng binata at pinandidilatan siya ng mga mata ni Tammy. Kasalanan mo to Nag-isip tuloy si mama na type kita. Sagot niya at ngumisi si Luran. Bakit? Hindi ba? Dili oy, ginuo ka na lang over my dead body. Pagyayabang niya at iniwan ang binata. What? What did you say? Kunot noong wika ni Luran habang iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng dalaga. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang asaran at bangayan ng dalawa. Hindi magkatagpo ang kanilang mga ugali at kabaliktaran nila ang isa't isa. Isang bungangera at isang maikli ang pasensya. Isang araw ay nagtaka si Tammy kung bakit tila madalas kung umalis si Luran sa mansyon. At ngayon ay nakikita niya itong nakabihis at handang umalis, kaya't nakipagtsikahan siya sa mga kasambahay. Alam niyo ba kung saan siya pumupunta? Usisa niya kay Feli. Hindi ko alam. Pero ma'am,
Masaya siya kapag umaalis siya. Siguro may girlfriend na yan siya. Ang swerte naman ng babaeng yun, ano? Ang gwapo pa naman ni Dr. Luran. Ah, ganun ba? Nakangiwing sambit ni Tammy habang tila may parte ng kanyang puso ang naiinggit sa kung sino man ang babae ni Luran. Hindi yan magkaka-girlfriend si Kapal Kilay. Mahina niyang sambit sa sarili. Are you talking about me? Ay, nadimonyo. Gulantang na sigaw ni Tammy nang biglang may bumulong sa kanyang tenga at nang balingan niya ito ay walang iba kundi si Luran. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Kasi nakikipagchismisan ka tungkol sa akin. Ayaw mo bang magka-girlfriend ako? Bakit? May parte ba sa puso mo na hindi masaya? Pangaasar ni Luran. Hindi no. Ang taas naman ng bilib nito sa sarili niya. Akala mo naman magkaka-girlfriend ka agad sa ugali mong yan. What if I can? Talaga? Sige, let's make a deal. Kung may girlfriend kang madadala sa birthday ni Papa, ililibre kita ng alak. At kung wala, ako ang ililibre mo. Okay, that's a great deal. It's a deal, Tammy. Tugon ni Luran bago ito umalis ng mansyon. Lumipas ang mga araw at sumapit na ang kaarawan ng Don. Maraming tao sa mansyon at lahat ng mga malalapit na kaibigan at kakilala sa negosyo ay naroon. Kasalukuyang mag-isa si Tammy habang ang pinsan niyang si Kira ay abala sa nobyo nito. Halos lahat ng mga taong nandun ay mag-asawa. Ang iba may mga kafling at ang iba naman may mga karelasyon. At siya lang ata ang single. Ano to? Ako lang ang magiging mag-isa? Ayos ang buhay ko ah. Wala bang manliligaw dyan? Anya sa kanyang isipan at isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hi miss, I'm Santiago. Pwede ba kitang makausap? Mag-isa lang din ako eh. Saad ng lalaki at ngumiti ng kay tamis si Tammy. Sure. Walang pagdadalawang isip niyang wika at nakisama sa lalaki. Habang sa kabilang banda naman ay kadarating lang ni Luran. Mabilis hinanap ng kanyang mata ang dalagang si Tammy at agad niya itong nakitang may kasamang iba. And who the hell is he? Kunot noon niyang wika at parang nakaramdam siya ng pagsiselos kaya't hinila niya ang kanyang partner palapit kay Tammy. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nagkakalapit ay biglang tumigil ang babaeng kasama ni Luran. Wait, Luran. May pupuntahan lang ako ah. I'll be back. Apurang paalam nito at pinayagan nito ni Luran. Ibinalik ng binata ang kanyang mga mata kay Tammy at naiinis lang siya sa kanyang nakikita nang may maarting halakhak pang nalalaman si Tammy at may pabulong-bulong pa ang lalaki sa tenga nito. Uminit ang dugo ni Luran sa hindi niya malamang dahilan kaya't binasag niya ang magandang gabi ng dalawa. Hey man, what's up? Anya sa lalaking kasama ni Tammy. Do we know each other? Tura nito sa kanya. Of course not, pero ang babaeng kasama mo, kilala ko. Do you like her? Yes, she's kind and pretty. I would like na makita pa siya at mas makilala. Tura nito at peking ngumiti si Luran. Oo, maganda talaga siya, di ba? Pero alam mo kasi, mabunganga ang babaeng yan. Parang sirang plaka. Nako, mapupuno ang tega mo dyan. Kaya good luck talaga sa'yo. Panggagatong niya at iniwan ng dalawa. Nang makaalis si Luran, ay nakita niyang umalis na ang lalaking kausap ni Tammy. Siguro ay na-turn off ito sa dalaga at kinatuwa niya yun. At sakto namang dumating ang kasama ni Luran. I'm sorry, medyo matagal ba ako? Sambit ng babaeng kasama ni Luran at padabog na lumapit si Tammy sabay malakas na hinampas ang braso ng binata. Hoy, Luran, bakit mo sinabi yun sa kadate ko ha? Nagsiselos ka ba? Type mo ko no? Bakit mo yun ginawa? Inis na sambit ni Tammy. Wala naman akong sinabing masama ah. Palusot ka talaga? Gusto mo lang talagang masira palagi yung araw ko, Luran. Nakakapikon ka na ah. Init na init niyang wika. At kung hindi lang ito party ng kanyang papa, ay kanina niya pa binugbog ito.
Luran? Who is she? Do you know her? Takang tanong ng babaeng kasama ng binata at pabagsak na namewang si Tammy. Oh yes, talagang we know each other. Girlfriend ka ba niya? Not yet, pero doon na rin papunta. Why? Nako, ang malas mo. Alam mo bang pisot yan? What's the meaning of pisot? Gusto mong paliwanag ko pa? Sige, makinig ka. Gwapo si Loran, no? Pero alam mo bang, hindi pa yan tuli. Parang kabuting nakatago pa ang junjun yan. Maliit at nakabalot. Nako, kung ako sa'yo, dun ka na lang sa far away. Paninira niya at laking gulat ni Loran sa mga pinagsasabi ng dalaga. Ha? Ako? Supot? No! Tammy, that's not true. Taranta niyang wika at binaling ang atensyon sa babaeng kadate. Lani, hindi yun totoo. Listen to me. No! Ayoko ng supot at nakabalot. Ayoko ng maliit. Diyan ka na nga. Dismayadong wika ng babae at walang kagatol-gatol na iniwan ng binata. Tammy, look. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala na akong kadate. Sinira mo. Ako din naman Hayop ka kasi. Tura ni Tammy at kusa silang nagtawanan. Ewan ba ni Loran pero nakakasabay siya sa topak ni Tammy. Iniwan siya ng date niya pero hindi man lang siya nalungkot at nakikitawa pa siya kay Tammy. Wala kang kasama? Wala akong kasama. Tara, tayo na lang magsama. Inom tayo. Aya ni Loran at hindi tumanggi si Tammy. Sa buong party ay nag-enjoy ang dalawa. Sumayaw sa musika at naging masaya. Kapwa na may tama ang dalawa, ngunit sige pa rin sila sa kanilang alak. Alam mo, Tabi, hindi kita type. Pero habang tumatagal ay naisip ko, masaya ka palang kasama. Sambit ni Loran at ngumiti ang dalaga at halatang lasing. Sus, baka nagkakagusto ka lang sa akin. Hindi no. Anong hindi? Bakit? Hindi ba ako maganda? Well, hindi ka nga maganda. Weh, sabi mo kanina, maganda ako eh. Joke lang iyon. Huwag mong paniwalaan. Talaga? Joke lang yon? Hindi ako maganda? Sige nga, tingnan mo nga ako kung hindi ako maganda. Sira ka ba? Kahit titigan kita buong buhay ko, hindi ka maganda. Sambit ni Loran, kahit na ang totoo ay walang araw siyang hindi nagagandahan sa dalaga. Sige nga, patunayan mo kung hindi ka duwag. Hamon ni Tammy at yumuko ang binata sa kanya na siyang kinagulat niya. Kay lapit ng kanilang mga mukha sa isa't isa at nagbibiro lang naman sana siya at hindi niya sukat akalain na totohanin nito ang hamon niya. Kahit lasing na siya, ay amoy na amoy pa rin ng kanyang ilong ang mabangong perfume ng binata. Dagdagan pa ng nakakaubos nitong presensya na parang pakiramdam niya gusto niyang magpalupig rito. Hindi ako duwag. Kaya kitang titigan without falling for you. Matapang na sambit ng binata at abot ng kanilang ilong ang kanilang mga hininga. Patunayan mo. Mapusok na sagot ng dalaga. Sa kaunting distansyang pagitan ng kanilang mga muka, ay sunod-sunod na napalunok ng kanyang sariling laway si Tammy. Sabay, pagkabog ng kanyang dibdib na tila ito lang ang nagsisilbing musika sa kanyang tenga. Hindi rin niya alam kung saan ba siya humugot ng lakas ng loob upang sabihin sa binata. Habang si Loran naman ay yukom kamaong pinipigil ang sarili na huwag halikan ng dalaga. Ngunit habang inaayawan niya at mas lalo lang siyang natutukso at kusang nagpasya ang kanyang mga mata na lakbayin ang imahe ng dalaga.
Uminit ang kanyang pisngi sa alak, ngunit mas umiinit ito sa pagnanais na mahalikan ng labing umaakit sa kanyang katinuan. Hindi nagtagal ay kusang gumalaw ang kamay ng binata at hinaplos ang pisngi ni Tammy at ayaw lubayan ang kanyang mga mata ang labi nito. Habang si Tammy naman ay tila parang tuod na hinihintay ang susunod na gagawin ng binata. At kasabay nito ay ang paglapat ng kanilang mga labi. At dilat matang tinanggap yun ni Tammy. Isang halik na marahan at punong-puno ng pag-iingat. Isang halik na madiin at may halong damdaming hindi pa inaamin. Ang kanilang mga halik ay mas lumalim. Kasabay nito ang pagkagat ni Loran sa kanyang labi na nagpabalik sa kanyang katinuan. Excuse me? Naiilang nakalas ni Tammy mula sa bisig ng binata at agad dumiretso sa CR. Pagkarating niya sa loob nito, ay doon siya huminga ng maluwag na tila ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Ginoo ko, nagkiss kami, halaoy, giatay na. Aniya sa kanyang sarili at napagulong-gulong sa pader ng CR. Matapos ng lasing na gabing yon, ay nagkaroon na sila ng ilangang dalawa. Hindi sila makatingin ng diretso sa isa't isa. Wala na ang bangayan at binalot lang sila ng nakakabinging katahimikan. Isang umaga, habang pababa ng hagdan si Tammy, ay nagtataka siya bakit tila may pinagkakaguluhan ang mga kasamahan at nakatago ang mga ito sa isang pader at may sinisilip. Manang, ano pong mayroon? Ma'am, tingnan mo si sir. Ang gwapo. Ang tigas-tigas ng katawan. Parang ang sarap niyang haplusin. Sagot nito at nakasilip din ang dalaga at nakitago. Bakit yun siya naliligo? Mahina niyang tanong at nag-e-enjoy din sa masarap na tanawin. Ang mga muscle at abs ng binata ay kay sarap sa mga mata. Barado raw kasi yung shower niya sa taas, ma'am. Naku, sana hindi na yun maayos. Wika ng katulong at lahat sila ay binusohan ng binata nang bigla itong lumingon sa pinagtataguan nila at rekta itong nakatingin kay Tammy. Tila nanlamig ang buong katawan ni Tammy at pakiramdam niya ay nagsitayuan ang lahat ng mga balahibo niya sa katawan. Ha? Nakakatakot naman. Anong klaseng titig ang mga yun? Anya sa kanyang sarili, tsaka tumalikod. Sumapit ang tanghali ay hindi pa rin nag-uusap ang dalawa. At ang naturang halik na nangyari ay may malaking epekto sa kanilang mga sarili. At ngayon ay kasalukuyang nakatayo si Tammy sa hardin, pinagmamasda ng mga bulaklak nang may maramdaman siyang nakatayo sa kanyang likuran, kaya't nilingon niya ito. Loran? Mahina niyang sambit sa pangalan nito. Can we talk, Tammy? Talk? Nakalimutan ko may gagawin pa pala ako. Palusot niya at saka tinalikuran ng binata, ngunit mabilis nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. Loran? It's been 1 week na iniiwasan mo ako after that kiss. Kiss? Wala naman nangyaring ganun. Lasing ako. Wala akong matandaan. Don't act like you don't remember. Don't act like you don't care, Tammy. Apektado din ako. Hindi lang ikaw. Hindi rin ako natahimik after that kiss kasi inaamin ko, gusto rin kita. Tammy, gusto kita. Pagtatapat ni Loran, ngunit nagmamatigas pa rin ang dalaga. Anong pinagsasabi mo? Wala ngang kiss na nangyari. Tura niya. Dahil hindi mabigkas ng kanyang bibig, na gusto niya rin ang binata. Then, I'll help you remember. Sambit ni Loran, sabay kabig sa bewang ng dalaga, tsaka sinunggaban ito ng halik sa mga labi. Now, kung hindi mo pa naaalala, handa akong ulitin pa ang ginawa ko ng ilang beses hanggang maalala mo kung gaano kabukas na tinanggap mo ang mga halik ko. And don't try to shout and ask help from anyone dahil tingin ko ay gusto ko ng lahat para sa'yo. At para malaman mo, may basbas na ako mula sa mga magulang mo and I got their votes. Pilyo niyang saad
at hinampas ni Tammy ang dibdib ng binata. Kahit kailan ka talaga, ang presko mo. Oo na, gusto din kita, pero hindi ibig sabihin yun sinasagot na kita. Ligawan mo muna ako, no? Ano ka, buenas? Pagmamaldita niya at piningot ng binata ang kanyang ilong. I definitely will. Tura nito sa dalaga at muling sinail ng halik ang labi nito. I will, with a free kiss every day. Dugtong nito at kinilig ang mga kasambahay na palihim na nanunood sa kanilang dalawa. Ayoko ng laro, Loran, sambit ni Tammy at hinawakan ni Loran ang kanyang kamay. And I'm not playing. I'm dead serious, Tammy. I deeply love you. Sagot ni Loran at tuluyang sumaya ang puso ni Tammy. Simula sa araw na yon, ay mas naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Ngunit, hindi pa sinasagot ni Tammy ang binata. Kasalukuyang nasa kwarto siya ngayon at may kumatok sa kanyang pintuan at boses ng kanyang ina ang kanyang narinig. Tammy, baby, can we talk? Yes, ma. Sandali lang. Ganado niyang sambit at pinagbuksan ito ng pinto. Ma, ano bang pag-uusapan natin? Anak, diretsahin mo nga ako. Ano bang nararamdaman mo kay Loran? Kayo na ba? Mahal mo na ba? Usisa nito at isang malapad na ngiti ang lumitaw sa labi ng dalaga. Ma, mahal ko po si Loran. Mahal ko na po siya, ma. Bakit po? Gusto ko lang malaman kung kailan kayo ikakasal. Sagot nito at nanlaki ang mga mata ni Tammy. Kasal? Ma? Kasal agad? Ang bilis naman. Bakit? Hindi ba? Hindi niyo ba napag-uusapan ni Loran? Kasi nagpaalam na siya sa akin kanina na pakakasalan ka niya and I agree. Ginawa yun ni Loran? Pero, di ko pa siya sinasagot. Hindi makapaniwala niyang wika, sabay ngisi. Hindi pa ba kayo? Pero kung maglambingan kayo, daig niyo pa kami ng papa mo. And maybe, he will propose to you, anak. Kaya be pretty every hour and every minute. Kung ako ikaw, magbibihis na ako ng maganda. Mas mabuti ng handa. Sulsul ng ina. Kung ganun, magpapaganda ako, ma? Sagot nito. Dahil sa narinig, ay mabilis na hinalughog ni Tammy ang kanyang kabinet. Ngunit, wala siyang matipuhan, kaya't nagpasya siyang mag-shopping kasama ang ina. Hirap makapili si Tammy at sa gitna ng pagiging abala niya ay may dalawang panauhing dumaan sa kanya at kilala niyang lalaking yun. Loran? Mahina niyang bulalas sa kanyang isipan. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Tammy. Bawat tibok ay may kalakip na sakit. Si Loran ay nakikita niyang may ibang babaeng kasama at kay higpit pa ng pagkakahawak ng kamay nito sa binata. Hindi mapakali si Tammy kaya't sinundan niya ang mga ito. Tammy, anak! Tawag ng donya sa dalaga at lakad takbo rin itong sinundan ng dalaga. Nang palabas na ng mall, ay hindi na napigilan ni Tammy ang kanyang damdamin at kaunti na lang ay sasabog na siya. Minsan na nga lang siyang umibig, pero parang hindi naman ito para sa kanya. Loran! Sigaw niya sa pangalan nito at gulat na napalingon ang binata, maging ang babaeng kasama nito. Tammy? Mahinang sambit ni Loran at kay laking hakbang ang ginawa ni Tammy dahilan upang matakot si Loran. Tammy, mali ang sambit nito. Sabay lumagapak ang pisngi ng binata. Manluloko ka! Hagulhol ni Tammy at isang sampal pa ang kanyang ginawad kay Loran. Tammy, listen. Mali ang iniisip mo dahil tama na. Hindi ko na kailangan marinig ang mga sasabihin mo. Sabi mo di ka naglalaro. Sabi mo, mahal mo ko? You even ask my mom kung pwede mo kong pakasalan? Liar ka, Loran. Sinungaling ka. Akala ko pa naman totoo yung nararamdaman mo para sa akin. Di pala.
I can't believe na makikita pa mismo ng sarili kong mga mata kung paano mo ko lolokohin. I love you with all my heart, kahit hindi pa kita sinasagot. Alam mo yun, that I love you. At akala ko mahal mo rin ako, pero siraulo ka talaga. Panluloko ka, pastilan ka, Loran. Ayoko na, giatay ka, ayaw na kitang makita. Sigaw niya, ngunit sumingit ang babaeng kasama ni Loran. No. Hindi pwedeng hindi na kayo magkita ni Loran, iha. At bakit? Sino ka ba para sabihin sa akin ang lahat ng mga yan? Binibigay ko na siya sa'yo ng buo. No. That's not right, iha. Akin na si Loran noon pa man. And I'm the one who is giving him to you. Sagot nito sa kanya, na ikinakunot noon ni Tammy. At sumigaw ang kanyang ina mula sa kanyang likuran. Balae! Sigaw ng Donya at nang makita ang ina ni Loran. Balae! Ikaw nga! Ang ganda-ganda mo pa rin, Donya! Puri rin ang isang babae at naguluhan si Tammy at palipat-lipat ang kanyang mga mata sa dalawa. Aba, ikaw din naman, Balae. Parang hindi ka tumatanda. Ang ganda at ang sexy mo pa rin. Puri niya. I know it, Balae. Pinagsilosan pa nga ako ng anak mo eh. Hindi siguro ako mukhang ina, ano? Tura nito at humalakhak ang dalawang magandang babae. Ma? Kilala mo siya? Kilala niyo yung isa't isa? Tanong ni Tammy at hinawakan ni Loran ang kanyang kamay. Of course, they're friends. At ang babaeng pinagsilosan mo ay mami ko. Sambit ni Loran at nanlaki ang mga mata ni Tammy sa hiya. Mama mo? Tita, pasensya na po. Hindi ko alam. Ang bata niyo po kasing tingnan kaya akala ko. I understand, Tammy. Hindi bago sa akin ang napagkakamalang girlfriend ng anak ko. Anyway, that's a good compliment for me. By the way, I am here para ayusin ang pagpapakasal niyo ni Loran. Mahal niyo ang isa't isa, right? Makikipaghiwalay ka nga kahit na hindi pa talaga kayo eh. That's funny. I can relate. Ganyan din ako nang mag-asawa ako dati. Wika ng ina ni Loran sabay humalakhak ng malakas. Sa tawang iyon ay higit na nahiya si Tammy at tawang-tawa sa kanya si Loran. Tammy, it's okay. Alo ni Loran upang maibsan ang hiya ng dalaga kaya't napasubsob na lang si Tammy sa kanyang dibdib. Nakakahiya. It's okay. You're such a cutie kapag nagsiselos ka, Tammy. Mas lalo ko lang nararamdaman na mahal mo ako. Anito at hinampas ni Tammy ang dibdib ng binata. Nakakahiya pa rin. Usal niya, kaya't niyakap siya ni Loran. I love you, Tammy. Gusto kong dalhin ang pagmamahalan na to sa loob ng simbahan. I plan to propose sa'yo mamaya pero batid kong alam mo na siguro to. Wala tayo sa venue na pinagplanuhan ko pero I think this is a good time to ask you. Wika ni Loran, tsaka lumuhod sa harap ng dalaga. Tammy Sanchez, will you marry me? Will you be my wife? Dugtong nito at saka binuksan ang maliit na box. Oo, Loran. Yes. Yes! Walang pagdadalawang isip na sagot ni Tammy at masayang isinuot ni Loran ang singsing sa kamay ng kanyang magiging asawa. Kasabay nito ang pagpalakpak ng mga taong nasa paligid na saksi sa eksena ng dalawa. Simula sa araw na yon, ay agad ring kinasal ang dalawa sa bisa ng basbas ng kanilang mga magulang at namuhay ng masaya at mapayapa. Dear listeners, quick shoutout ulit tayo sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Shoutout po kay Maria Cristina Otinco from Israel, Miss Angel from Hong Kong, Jovita Tahardon from Vienna, Austria, Marley Lumpas from Batangas, Fatima Libay from Iceland, Jesus Gelicami from Urdaneta, Pangasinan, Presi Dizon from Rosario, Batangas,
Perry Winky from Taiwan, Marites Magsayo from Calamba City, Laguna, and Rosemary Adrinada Honda from Camarines Sur. Dito na po natatapos ang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Tammy at Loran. Maraming salamat po sa pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.